yung ipilit. Pero kung gusto nyo ipilit, again, go. Story nyo yan. Kung sa tingin nyo, yun yung case na nangyayari, bakit hindi nyo ireklamo at ipaimbestiga nang malaman nyo din naman. Walang masama kahit i-post ko pa lahat yung mga pictures namin. Love life ko yun eh, tsaka page ko yun eh. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman tayong pag-usapan dito. Isa na another content dito sa ating channel ng Mike Stories. Ako lang si Mike, no? At sa video na ito, no? Tatalakay natin ngayon. At tatalakay natin ngayon, no? At isa sa pinag-uusapan issue online, mga stories. Ang relasyon nila Apple David at Chad Gamad. Well, diretsahin ko na tayo agad, wala tayo, no? Ayaw ko na ng paligoy-ligoy, no? Legal ba itong relasyon nila? Oo. Pero ito ang importanteng tanong dito. Dahil legal naman, ibig bang sabihin okay na agad? Ibig bang sabihin healthy na agad? Ibig bang sabihin wala nang pwedeng questionin? Okay? Kasi totoo lang, hindi lahat ng legal ay automatic tama sa paningin ng tao. At hindi rin lahat na pupuna ng bitter, insecure, o bashes lang. Kaya sa video na to, gagawin natin ang usual format dito sa aking channel ng Mark Stories. Kilalanin muna natin sila Abu David, si Chad Gamad, tingnan natin yung mga official media accounts nila, basahin natin yung mga public posts, mga ilang reactions na walang interaction, no? At saka pagkatapos bibigay tayo ng mga diretsyan at walang paligo-ligo ng mga opinion ko sa issue na ito. Kung gusto nyo mga retap ng laman, simulan na natin mga stories. Let's go! Tara. Una natin si Apple David, no? So, sino ba si Apple David na yan? Sino ba yun? Okay. Si Apple Haydel David, o mas kilalang bilang si Apple David, ay 33 years old, ipinanganak noong huling bahagi ng October 1992. Isa siyang kilalang sports reporter, courtside host, at digital content creator. Mas makilala siya bilang matagal ng courtside reporter ng PBA sa kalagitnaan ng 2026. Nagsimula rin siya na bilang sports newscaster para sa Frontline Pilipinas sa TV5. Okay. Bago pa man lumabas ang issue na to, may solid career na talaga si Apple, sa sports broadcasting. Hindi siya random ng personality lang. Okay? May pangalan siya, may platform siya, at may influence siya. Ngayon, ito yung mga social media ni Apple David. Ito yung Facebook niya, Instagram niya, at ang kanyang TikTok. So, tingnan mo yan, karamihan sa mga yung kanyang mga followers ay marami talaga. Okay. So, take note, meron kasi siya yung sa kanyang meron siyang 3 pin sa Apple David, Doon napapansin nyo yung Instagram niya. At saka yung TikTok niya. Okay? Yung papansin mo, baka TikTok lang. Medyo 3 yung niya. Ngayon naman, ito yung punto ni Chad Gamad. Si Chad Bakay Gamad ay 18 years old at kasalukuyang isang sophomore college student athlete sa Colegio San Juan de Letran. Isa siyang guard ng Letran Knights at binahagi ng lineup sa mga collegiate presentation tournaments bilang paghahanda sa NCAA. At malinaw dapat ito. Si Chad ay hindi lang basta jowa ni Apple David. May sarili siyang pangalan bilang basketball player. Sa career niya sa basketball, nakilala siya bilang isang promising rising guard. Nagkaroon siya ng malakas na exposure noong Smart NBTC National Finals 2025 at nagpakita rin siya sa impact ng NCAA Season 101 at sa iba pang pre-season events gaya ng TAN Season Cup 2026. Ito yung mga social media ni Gat Gamad. Ito yung Facebook niya.
ito yung Instagram niya, at ito yung TikTok account niya. Pero, ano lang siya, no? Naka-private lang yan. Okay? So, at dito tayo magiging fair dito, no? Dahil hindi publicly visible ang karamihan sa social media numbers ni Chad, hindi tayo mag-i-invento ng mga followers. Okay? So, yun yung yung pinakita ko, yun. Okay? Kaya hindi ko binabagot yung followers. Okay? Pinakita ko lang sa inyo yung screenshots niya. Okay? Even yung kay Apple David. Yun. Ngayon, narito itong kanyang bold na issue dito. No? Si Apple David na isang 33 anyos na sports broadcast content creator nasa public romantic relationship kay Chad Yamad. Isang 18 anyos na student athlete guard ng Little Nice matapos ang usap-usapan online. Kinumpirma ni Apple ang kanilang relasyon sa isang TikTok live at sa sumusunod na interview sa News 5. Hindi ko siya ginugroom, wala sa qualification. Yung nangyayari sa amin, malayong-malayo sa grooming. So, wag niyo ipilit. Pero kung gusto niyo ipilit, again, go. Story niyo yan. Kung sa tingin niyo, yun yung case na nangyayari, bakit hindi niyo ireklamo at ipaimbestiga nang malaman niyo din naman, okay din sa akin yun, para ma-clarify na walang ganun. Inamin niya na ito na isang risky relationship. Pero sinabi rin niya na nag-click lang sila nitong noong June 15, 2026 na nag-post si Apple ng isang hard lunch video sa TikTok kung saan nakikita na kanilang dinner dates, gym workouts, at pagiging sweet sa isa't isa. Nag-my day pa talaga yan siya. Of course. Walang masama kahit i-post ko pa lahat yung mga pictures namin. Love life ko yun eh. Tsaka page ko yun eh. Yeah. Pwede naman kayo mag-unfollow. Huwag na lang kayong tumingin. O kaya pumikit na lang kayo para hindi nyo makita. Hindi kayo maging uncomfortable or hindi kayo mabwisit. Naka-off ang mga comment section na naturong post upang mababawasan ang mga backlash mula sa netizens. Maraming taong online na nagpapayag ng concern dahil sa 15-year-old gap, maturity gap, at posibleng power imbalance sa pagitan ng isang established media personality ng isang batang student athlete. May ilang netizens din gumamit ng mabigat na akusasyon tulad ng G-word, hindi ko pwede sabihin yun kasi bawal sa YouTube, na maraming itinatanggi ni Apple. Ayon sa kanya, legal na adult na si Chad. Bukas siya sa anumang investigasyon kung may gustong dumaan sa tamang proseso. At nananatiling maayos ang kanyang trabaho dahil alam umano ang kanyang employers ang totoong sitwasyon. Sa kabila ng matinding batikos online, patuloy na ipinapakita ni Apple ang suporta niya kay Chad. At nakita pa siya nanonood sa mga laro nito sa pre-season bilang suporta sa kanyang relasyon. Ngayon naman mga stories, basahin natin yung mga ilan ng mga comments ng mga netizens. Ito sabi ni Arad, sabi niya, kagustuhan niya yun at walang perfectong tao sa mundo. Ginagawa naman ng katatawanan ng marami sa bashers dahil hindi nila matanggap ang desisyon sa ginawa ni Apple David. Kahit anong gawa ng mga bashers sa kakapuna, na-stress lang sila lalo. Tapos, nagkaka-views at engagement lang si Apple sa kanila katulad ng mga supporters. Pero at least supporters, hindi sila stress katulad sa mga bashers. Tanggap naman niya ang mga suporta at puna sa kanyang dahil public person naman siya. Ito naman sabi ni Luis, sabi niya, dati yung mga lalaki mahilig sa mga batang babae. Sa panahon ngayon, ang mga nangihilig sa mga batang lalaki. Sorry. Naiisa ko sa mga ganyang comment eh. At ito naman yung comment na naman si Reggie. Sabi niya dito pangit lang sa paningin ng mga sa mga tao, pero buhay nila yun eh. Hindi naman tayo papakain sa kanila, saka hindi naman patatapa pagkatao natin. Okay? Ngayon naman ito yung aking importante, Ito yung aking real talk, Unang-una, legal does not automatically mean wise. Okay? Ito ang hindi matanggap ng iba. Kapag sinabing legal, akala ng iba tapos na ang usapan. Hindi, mali yun. Okay? Mali yan. Ang pagiging legal ay minimum requirement sa batas. Hindi ibig sabihin niyan healthy na agad ang relasyon.
hindi ibig sabihin yan balance na agad ang power. At lalong hindi ibig sabihin yan wala ng karapatan ng mga tao na mag-off o mag-concern. O yung mga off sila. No? Kaya liga naman si Chad. Pero 18 years old pa rin siya. Okay? At ang 18 years old, no, kahit although nasa papel niya o yung kanyang gap niya, madalas nasa simula pa lang sa adult life. No? Samantalang si Apple naman, si 33 years old, may career, may public image, at may media experience, may influence, at biyasa sa mga pressure ng social media. So kahit walang crime na pinapatunayan dito, hindi mo pwedeng i-deny na may malaking agwat sa life stage. No? Pangalawa ito, hindi lahat ng pupuna ay bashers. No? Ito ay kailangan din marinig ng mga automatic defenders. May mga tao talagang nanlalait lang, totoo yan. Oo. May mga tao rin nakikisaw-saw lang para maging relevant, totoo rin naman yon. Pero meron din mga tao na legit uncomfortable dahil sa nakikita nila ay 15 years gap, established public figure, 18 years old student yung athlete, okay? At saka obvious difference sa maturity and experience. At sa akin, valid ng mga weirdoan ng tao dito. Hindi ibig sabihin na ingit sila, no? Hindi naman ibig sabihin na bitter sila. Hindi ibig sabihin na gusto nilang kontrol ng buhay ng dalawa. Minsan, concern lang talaga. Pangatlong punto, tungkol sa itong comment ni Mr. Harold, sabi niya, tama siya sa isang bagay na, sa social media, kahit basher support, engagement pa rin yan. Habang pinag-uusapan ka, lumalaki ang reach mo. Pero ito ang problema sa linyang kagustuhan niya yan. Okay? Tama, kagustuhan naman yan. Pero kapag public figure ka, hindi pwedeng hanggang gusto ko yung depensa mo, di ba? Kasi ang public figure may kasamang responsibility. Hindi mo naman utang ang private life mo sa publiko. Kung ang ginagawa mo public ang relationship, natural lang na magkakaroon ng public reaction. Okay? Kapag controversial naman yung setup, hindi mo pwedeng asa na puro sana all lang ang balik dito. Okay? So, pang-apat, tungkol naman sa comment ni Sir Luis, sabi niya, mukhang paborito ang dating, pero sa totoo lang sa ilalim, ito mo ang paborito ang dating, pero may totoo yun sa ilalim yan. At ito ang double standard. Kapag mas matandang lalaki ay pumatol sa 18 years old na babae, mas mabilis mabigat ang internet dito. Pero kapag babae at mas matanda at lalaki ang mas bata, mas marami ang nagbibiro, nagtatawanan o ginagawang memes. Diba? At para sa akin, mali yun. Okay? Kasi kung ang concern natin ay maturity gap at power imbalance, dapat consistent tayo kahit sino pa ang mas matanda. Lalaki man yan o babae. Hindi dapat nag-iiba ang moral standard depende sa gender. Pangilima, tungkol naman sa mga comment yung mga ni Sir Reggie na buhay nila yan. Totoo naman, okay? Hindi tayo nagpapakain sa kanila. Hindi tayo ang namumuhay para sa kanila. Pero hindi rin ibig sabihin nun ay bawal ng pag-usapan ng issue. Dahil sa totoo lang, ang usapan natin ito ay hindi lang tungkol sa dalawa. Usapan din ito ay influence, ethics, maturity, boundaries, at ang ano pang mensahe na naiiwan ng mas batang audience. So, kapag public figure ka, hindi lang buhay mo ang pinapanood ng tao, pati halimbawa mo. Kaya, buhay mo na yan, pero public conversation ito dahil public din ang itong inilalabas. Pang-anim, tungkol sa hard lunch, sa akin lang kung mag-hard lunch ka ng controversial relationship, tapos i-off mo ang mga comments, parang gusto mo lang sa public na reveal, pero ayaw mo ng public response, di ba? Guess ko yung bakit ginawa yun, para iwas toxicity. Tama, alam ko lang yun. Pero sa perception ng tao, alam ba, ako as a viewer, ganun, mukhang gusto mong i-control ang narrative, di ba?
At kapag ganyan nangyari, mas lalong nagiging usapan. Hindi ko sinasabing obligasyon nila magbukas ng comments para mabash, okay? Ang punto ko lang kasi dito is kung public ang lunch mo, huwag ka nang magulat kung public din ang panghusga. Kasi di ba? Pambito, tungkol naman sa salitang G-word, okay? Ito ang dapat malinaw dito. Ito, hindi ako pabor sa paggamit na mabibigat na salita kung wala naman solid at malinaw na ebidensya. Kapag may ganyang akusasyon, dapat dumaan sa facts, hindi sa feelings lang, okay? Pero ito yung kabilang side dito. Hindi mo kailangan gumamit ng criminal term para masabing may problemang dynamics, no? Pwedeng legal, pwedeng walang case, pwedeng pwedeng rin sabihin na tayo may something off dito, okay? At para sa akin, yan ang pinaka-center ng issue dito. Hindi man ito automatic na illegal yan, okay? Pero maraming tao na nakakita ng imbalance, okay? So, yun pangwalo, ito naman ito. Tungkol naman yung kay Dea Boris, yung nag-comment na cute mother and somebody. Diretsahan ko na kayo cheap shot yan That's a cheap shot, okay? Cheap shot yan. Kung gusto mong punahin ng relasyon, punahin mo ang issue. Huwag mong ibaba ang pang-aasar sa parang high school level ang disclosure, yung mga discourse ng mga ganyan. Kasi ang nangyayari, imbes ng seryosong pag-uusap tungkol sa age cut at influence, nagiging meme at asaran lang. At doon ako hindi ako sangay doon, okay? Pwede kang mag-disagree nang hindi ka bastos at pwede kang pumuna nang hindi ka cloud chaser, di ba? Kaya advice ako kay Apple David, no? Kung pinanindigan mo ang relasyon na ito, no, kailangan handa ka rin sa matinong criticism, hindi lang sa support, okay? Huwag mong i-frame na lahat ng hindi agree sa iyo ay haters, okay? Tandaan niyo yan may mga tao talagang hindi komportable at may dahilan sila, okay? Bilang public figure, no, mas maganda sana kung ang mas maingat ka sa paraan ng pag-propose at pag-handle ng issue. Hindi lahat ng private relationship kailangan gawing content, di ba? At advice ako kay Mr. Chad, no? Sa pinaka-importante, alagaan mo ang sarili mo at ang future mo. Bata ka pa, okay? Marami ka pang pwedeng marating sa basketball, no? Sa ngalan ng basketball. Huwag mong hayaan ang identity mo na umikot na lang sa isang controversial relationship. No? Dapat mas tumingkad ang pangalan mo dahil sa laro mo. Hindi dahil sa issue ng love life mo. Sa mga supporters dyan, yung mga supporters nila Apple David or si Jad Galan, no? Pwede kayong sumuporta ng hindi nang-aaway, okay? Hindi nyo kailangan maliitin ang mga tao may valid concern. At sa mga bashers dyan, yung mga bashers nila doon, kung may punto kayo, ilahad nyo ng maayos. Huwag po insulto, body shaming, at mockery. Kapag ganyan nawawala ng bigat ng argumento mo, okay? So, ang muling thoughts ko dito, no? Opinion ko dito, final thoughts. Para sa akin, no, ito ang pinaka-simple at pinaka-honest ng buo dito, mga stories, no? Legal ang relasyon nila yan, wala masama doon. Pero hindi porke legal ay wala nang pwedeng i-question, okay? At hindi rin pwedeng maraming pumupuna, ibig sabihin, mali na agad ang dalawa sa mata ng batas. At ang totoo pwedeng sabay ng totoo ng dalawang bagay. Legal ito. At saka pwedeng questionable pa rin ito para sa maraming tao dahil sa age gap, no? Maturity gap at power imbalance. At para sa akin, doon ang iikot ang buong issue nito. Hindi ito simpleng buhay nila. Hindi ito kasi simpleng buhay nila yan lang, di ba? Hindi ito simpleng cancel agad lang, di ba? Mas komplikado ito, no, kaysa doon, okay? Kaya ang pinaka-practical kong take ko dito,
kung nasa legal age ka naman, hindi ibig sabihin emotionally handa ka na sa lahat. At kung mas matanda ka man at mas experience, may dagdag kang responsibilidad na siguraduhin hindi ka pumapasok sa sitwasyong maraming makakita bilang imbalance. Diba? Sa huli, panahon lang na nakakapagsabi kung magiging matibay ito o magiging isa lang tong viral issue na nililipas din. Pero sana ano man ang mangyari, hindi masira ang career, peace of mind, at growth ng mga mas batang side ng relasyon. At sana rin matutong ihiwalay ang public clout sa personal boundaries. Mga stories, meron tayong update. Idagdag ko lang dito sa aking update. Recently, ito as of recording, kanina lumabas yung video ni MG. Wala akong problema doon sa video ni MG doon. Pero mayroon akong kumuha isa sa comment section doon. Tinignan ko talaga yung mga thoughts nila doon, puso nila doon. At ito ay nakita ko dito sa comment section ni MG. Ito ang pangalan niya si A. Tanaka. So, basahin ko muna yung sinabi niya dito. Sabi niya, tatay ko nga 81, tapos yung kinakasama niya ngayon 44. Yes, ako yung bunso at legal family. Pero magpo-47 na ako. Dalawang kapatid namin sa kanila, pero natanggap namin. May sakit yung tatay ko at inaalagan naman na maayos. Kaya thankful kami sa kanya, kaya wala akong nakikita masama sa age gap. Okay, mga stories, ito sa akin lang, sa akin lang. Sir, may malaking pagkakaiba ang sitwasyon nyo. Walang problema doon sa age, sa age nyo. Kung tutuusin, tinignan ko, wala naman problem yun parehong fully matured, fully matured adults sa inyo siya, yung tatay mo, 81, tapos yung nanay mo, 44 ba? Okay? Or sabihin natin yung isang tatay, 81 tapos 40 po yung babae, 40 po ang nanay, sabihin natin gano'n. Ang utak ng isang 44-year-old ay develop na. Pero however, kasi dito sa itong issue na to kay Apple at saka kay Chad, iba. Ahit kasi dito yung kay Miss Apple. Okay, Chad kasi 18 years old, 33. Okay, walang problema doon. However, kasi dito, parang nawo-worry ako dito kay Chad. Although, legal age naman. Yung nga lang, itong si Chad, 18 years old, ay sa, according to the science, ang, prefrontal cortex kasi dito, ay part ng utak na responsable ng decision making ay hindi pa fully developed. Kahit sabihin natin na nasa tamang edad siya, nasa legal age na siya, yung nga lang, yung decision making hindi pa fully developed. Kumbaga hanggang age of 25. Kaya kahit sabihin natin kahit legal age gap pa yan, magkaiba ang maturity ng senior to adult. Okay? Magkaiba yun. Hindi yung parang maturity ng senior to adult sa adult to take sa teenager. Okay? Pangalawa, ito yung pinaka ko dito, wala naman ako problema sa age gap as per maraming natagumpay sa relasyon na malayo ang agwat, katulad yung sinabi mo yung sa comment section doon. Pero ang kasi dito ang pinakapangit dito para sa akin ay timing. Okay? Ito yung timing para kay Mr. Chad. Okay?
ang advice ko lang kasi dito at opinion ko dito, ang edad ng 13 hanggang 25, 13 years old to 25 years old, ito yung tinatawag nating prime of youth. Okay? Prime of youth, ha? Dito mo dapat ini-enjoy ang pagiging binata. Dito ka dapat nagkakamali, natututo, at nakikisalamuha sa mga kasing edad mo na nasa parehong life stage mo. Okay? Kasi itong kailangan yan doon kasi magiging stage yan yung parang ma-enjoy mo yung yung pagka life growth mo minsan natututo ka, minsan panong nagdodota ka, ganito ganyan, di ba? Yun yung Dota or sabi na ML o ganito ganyan. Yung minsan na-i-enjoy mo pa yun, di ba? Kasi ito yung ito yung mga salubong mo yung yung mga kasing edad mo sa parehong life stage mo, no? Ang kaso kasi ni Mr. Chad kasi, hindi niya ma-enjoy ang pagkabata niya. Okay? 18 pa lang siya di ba? Pero ang kasama mo is 33. Ang mundo ni Miss Apple kasi ay mundo ng mga professional, mundo ng mga career, di ba? Mundo ng seryosong responsibilidad. Ito si Chad kasi, si Mr. Chad, ay nasa mundo pa ng barkada, laro, at school life. Okay? Imagine mo, 18 years old, okay? Nag-aaral pa. Okay? Yun yung ko. Walang problema sa Kasi pag pumasok ka sa ganyang relasyon sa edad ng 18, okay? Nilulukso mo ang mga taon na hindi mo na mababalikan. Okay? Kasi imbes na lumago ka sa kasabay ng mga ka-age group mo, okay? Kailangan mo mag-adjust sa level ng isang 33 years old para sa akin, yan ang tunay na sayang dito. Okay? So, sayang talaga. At ito si Miss Apple kasi, Miss Apple ay broadcaster, si Chad naman ay basketball player. Si Miss Apple ay 33 years old. Si Mr. Chad naman si 18 years old. Kaya sabihin natin mutual consent, legal naman sila, wala akong problema. Hindi mo lang maaalis ang katotohanan na mas lamang si Apple sa experience at impluwensya. Kumbaga, si Miss Apple kasi ang dami niya na experience yan. Okay? Sabihin natin mayroong, let's say mayroon siyang experience sa mga dati niyang relasyon, hindi natin alam hindi kasi hindi ko rin alam yun. Ang dami niya na pinagdaanan yan. Okay? Mapakarin man yan, may mga sa family life, mayroon siyang magpagsapadala sa kanyang mga career, di ba? Yun yung pinagdaanan ni Miss Apple. Even yung mga yung mga relasyon niya, hindi natin alam. Siguro, may mga private relationships hindi natin alam. Di ba? Yun yung yun yung sinasabi namin na marami siyang na-experience doon. Unlike kay Chad kasi dito, bata pala, 18 years old, wala pang fully developed. Hindi pa develop ang mga utak niya. Di ba? Kaya, kasi dito, hindi siya, parang hindi siya hindi siya gano'ng ma-experience. Wala pa siya na-experience sa mundo, o hindi pa na-explore sa mundo ng ganitong reality. Kaya ang bata ay madaling ma-impress sa mga isang tao na established na. Okay? So, mga stories ang bata na kasi dito, legal age is just a number in the law. Okay? But maturity is the stage of life. Okay? Hindi ako gali sa mga hindi ako gali sa kanila. Okay?
Wala namang masama doon. Kung relasyon niya, go. Relasyon na naman nila yan eh. Okay. Pero iba ang bilang mga nakakatanda, katulad ko. Tungkulin natin ituro na ang buhay ay may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan magmadaling maging adult, okay? Kung 80 ka pa lang, okay? Huwag mong madaliin yun, okay? I-enjoy mo yun. Enjoy mo ang pagiging adult mo, okay? At saka para kay Miss Apple, no? Alam ko na paninigan mo ngayon, dahil ikaw ang mas matanda, okay? Para kay Mr. Chan, no? Sana wag mong makalimutan na 18 ka pa lang, ha? Wag mong hayaang mawala ang youth mo dahil lang sa spotlight ng isang controversial relationship. Balik tayo balik tayo sa reality. Siniwat ko na lang ito. Yung mga stories, no? Sabihin natin, babaliktarin natin yung sitwasyon mo. Sabihin natin, si Mr. Chad ay 33 years old. Pero si Miss Apple naman ay 18 years old. Sabihin natin ganyan, baliktarin yung sitwasyon. Anong epekto ng kanilang relationship dito? Okay, good question dito. Kasi ito magiging magkakaroon ng epekto sa paningin ng publiko na dynamics ng relationship nila dito. Sa kasalukuyan setup ni Miss Apple ni 33 years old, na battle si Chad 18 years old. Ang tawag ng karamihan doon is si sugar mommy. O kaya ay biro lang sa mother and son, no? Diba? Yun yung sinasabi. Pero may anong asa, pero may pass pa rin sa iba. Okay? Pero pag binaliktad natin, kapag ang isang 33-year-old na lalaki pumato sa 18 years old na babae, graduate lang sa high school, medyo ito yung dito. Ang tawag sa publiko dito ay predator or G-word. Okay? So, alam mo na yung G-word na yan, ha? Okay? Gmer, alam mo yung Gmer. Mas mabagsik ang husga ng lipunan sa lalaki dahil sa tingin ng marami. Okay, mas mabagsik ang husga ng lipunan sa lalaki dahil sa tingin ng marami. Ang matandang lalaki ay gumagamit ng kapangyarihan ng pera para makuha ng isang bata babae na wala pang malay sa mundo. Ba? Ito yung ito yung mas matinding issue na ito. Excuse me. Ito mas matinding issue itong sa G-word na ito. Sa ating kasi kultura kasi, mas protektado ang mga tingin natin sa mga kabataan babae. Kung sabihin natin si Miss Apple ay 18 years old na, siguradong mas malakas ang sigaw ng mga women's right groups. Especially sa mga, especially sa mga Gabriela Party List, yung mga ganito ganyan, di ba? Alam niyo yan. Sasabihin nila, si Chad ay gumagamit sa kanyang maturity para manipulahin ng isang bata. Okay? Kahit sabihin natin legal age na itong si Apple, sabihin natin gano'n, kung siya ay 18 man yan, hindi pa rin siya titigilan ng mga red flag comments dahil sa tingin ng marami. Mas vulnerable ang mga babaeng teenagers sa kanyang setup. Ngayon, mga stories, ito isipin mo, kung si Mr. Chad ay sikat na PBA player, sabihin natin gano'n, na 33 years old na, tapos dinidate niya ng isang 18 years old na courtside reporter, nagsisimula pa lang. Imagine mo yon. Ang magiging dating sa tao dyan, unprofessional, mawawala ang respeto ang mga fans sa kanya dahil sa tingin sa kanya ay hindi marunong umarap ng kasing edad niya. Mas mabilis ma-cancel ang lalaking public figure sa ganitong issues kumpara sa babae. Okay? At saka gaya ng punto ng kanina, hindi mai-enjoy ni Chad yung pagkabinata niya ngayon. Okay? Kung babaliktad natin ang sitwasyon na mas ramdam ang sakripisyo ni Miss Apple dito ng 18. Okay? Ang babae sa edad na 18 to 25 ay nasa peak ng kanyang self-discovery kung itatali niya sa sarili niya sa isang 33 years old
na lalaki na gustong na mag-settle down o may ibang priorities na literal na makukulong ang dalaga ng isang mundo na hindi pa para sa kanya. Mas mabilis tatanda ang disposisyon ng babae at mawawala ang chance niyang makihalubilo ng mga kasing edad niya. Diba? Kaya dito natin makikita yung hypocrisy. No? Kapag babae ay ang matanda, gagawin niyang mean. No? Sana all. Ganyan, may ganun yun. No? Pero kapag lalaki ang matanda, galit ang netizens dito. Bakit? Kasi may mga bias tayo na ang lalaki ay laging lamang o naghahanap ng bata. Pero sa totoo, ang 15-year-old gap, no? Yung 15 years old, yung mga 15-year gap na yan, bawat sa kanila, ito laging magdadala ng issue ng maturity gap. Kahit sino pa ang mas matanda. Okay? Ngayon, ito, sasummarize natin yung effect niya yung situation reverse, no? Kasi kung, unang-una yung public outrage, no? Mas mataas ang mas seryoso, hindi asaran, kundi galit. Okay? Ito naman, tapos pangalawa yung social stigma. Mas mabigat ang G-word allegations kasi dito. At saka yung pangatlo yung dynamics, yung kitang-kita yung power imbalance dahil sa traditional view na ang lalaki ay provider/authority. Ang bottom line kasi dito, no, kahit baliktaran natin yung sitwasyon, ang problema ay hindi ang kasarian, kundi ang developmental gap. Okay? Kung ang 18 years old, sabi natin na illegal adult sa batas, no? Pero sa aspeto ng emosyon, ng karanasan, malayo pa rin siya sa isang 33-year-old. Ang epekto, isang side ang laging kailangan mag-sacrifice ng kanyang youth para maka-level up sa isa. At ito, no, sa kasong nito, si Chad ang si Mr. Chad ang sakripisyo niyan. Yan ang masasabi ko dito. Okay? Balik tayo. Kaya kaya naman mga stories, anong support nyo dito, no? Legal pero okay lang ba? O legal pero red flag pa rin? Sa mga tatlong comments na binasa natin, kanino ba sa mga punto? Okay? Ito, Harold, Luis, o si Regino. Comment down below sa mga thoughts nyo, pero siguraduhin natin may mga respeto at may laman ng usapan. Kung gusto nyo naman mag-share ng opinionator na walang paligo-ligo sa mga content, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a great never-ending stories. Bye!